Sa magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po ang bawat isa sa inyo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, kagaya po ng aking naipangako kahapon, ay may kinalaman po sa pagdidisipulo or the call to discipleship. But then again, we will look at the Reformed perspective. Ibig pong sabihin, sa mga pag-aaral na ating ginagawa dito sa Tinig ng Pag-asa, lagi po itong nakasalig doon sa biblical Reformed teaching. At yun po yung kasi ating tinitindigang doktrina, tinitindigang pananampalataya. Kaya kung may kaibahan sa inyong mga nakasanayan na turo o narinig na aral sa ilang mga manggagawat pastor, ang kadahilanan po kasi noon, we are adhering or we are standing on the Reformed tradition. So ano po ba yung Reformed tradition? Ito po yung mga pangunahing aral at turo ng mga reformado. Ang mga reformers ay yung mga unang mga lingkod ng Diyos na lumaban at nanindigan sa pananampalatayang protestante. Ayan, kaya kung ikaw po ay isang protestant evangelical, ito po yung tamang teaching ng isang evangelical o ng isang protestante. Ngayon po kasi, naglitawan yung katakot-takot, ubod ng daming mga relihiyon at pananampalataya na parang mga kabuting nagsusulputan na hindi mo naman malaman kung ano ang kanyang doktrinang tinitindigan. Pag kayo po'y nakikinig at nanonood sa mga post na videos sa Facebook, hindi po lahat doon na nagsasabing Lord, Lord o Panginoon, Panginoon o nagtuturo tungkol kay Christ ay nasa tamang hulog. Magsuri po kayo. Napakarami pong mga sikat ngayon pero Oneness Pentecostal. Noon pa man, di natin kinikilala yung mga Oneness Pentecostal na nasa tamang hulog. Hindi po natin kinikilala yung mga Seventh-day Adventist na nasa tamang hulog. Hindi po natin kinikilala yung mga Iglesia ni Cristo, yung mga turo ni Eli Soriano at ng mga kung ano-ano pang mga naglilitawang mga katuruan bilang nasa tamang hulog. At ngayon po, naniniwala rin tayo na maging mga Pentecostal ay sumablay na rin sa hulog dahil po sa paglisan nila po sa mga turo ng mga reformers o ng biblical theology. Pag sinabing reform, isa lang ibig sabihin nun, biblical. Ang itinuturo po ng mga reformers ay kung anong sinasabi ng banal na kasulatan at turo ng Panginoon. So again, ang atin pong pag-aaral, ang pamagat, the call to discipleship. Bakit ito mahalaga? Kasi po utos ito ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Matthew 28:19-20? Therefore, go and make disciples. So, ang linaw. So, inuutusan ang mga alagad, hindi lang mga alagad, kundi lahat ng mananampalataya during the time of the Lord Jesus to go and make disciples of what? Of whom? All nations. So, ibig sabihin, pag sinabing all nations, bawat lahi yan, bawat race, bawat lugar, o kung pwedeng geography, pwedeng human race o culture. So bawat nation kung saan mayroong tatawagin ng Diyos at pinili ang Diyos para sa kaligtasan, ang bawat mananampalataya ay kailangan tumungo upang magdisipulo. Paano to gagawin? Ang sabi, yung mga pinili ng Diyos na mananampalataya sa Kanya ay kailangan bautismuhan. Saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ano po ho ang pinakamahabang proseso ng discipleship? Hindi po natatapos sa pangangaral at hindi natatapos sa pagbabautismo. Bagkos yung verse 20 ang pinakamahabang proseso ng pagdidisipulo at ito ay ang pagtuturo sa mga ito na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Kaya po yung mga pastor na katulad ko, yung mga lingkod ng Panginoon, dapat ito yung number one priority sa ministeryo, yung teaching the members, teaching the believers, teaching the church to obey in everything that Jesus commanded us to do. At ang sabi ng Panginoon, I am surely with you always to the very end
of the age. Mga minamahal na mga kapatid, today we will explore the call to discipleship from a reformed theological perspective. Discipleship is not merely an option for believers but a central part of the Christian life. And in Matthew 28:19-20, Jesus calls us to follow Him not based on our merit but by His sovereign grace. The Reformed tradition emphasizes God's sovereignty in salvation, sanctification, and service, making discipleship an act of God's initiative rather than merely human effort. So pati po itong pagdidisipulo na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat kinakailangan tayo ang sumunod, subalit ang katagumpayan ng ating pagsunod ay nakasalalay pa rin sa initiative ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, ating i-examine this divine call for discipleship and that can shape our understanding of how can we be a good and effective disciple of the Lord. Amen? So, ano po ba itong call to discipleship? Number 1, the call to discipleship is sovereign. Ano pong ibig sabihin yan? One of the key distinctives ng Reformed theology is the belief that God calls people to Himself according to His sovereign will. Minsan ito yung failure ng mga evangelism sa panahon natin ngayon. Nagtuturo tayo ng pag-iebanghelyo, ng pag-share ng gospel, na parang ang effectiveness ng evangelization ay nakasalalay sa kamay at sa kapangyarihan ng mga humahayo. Huwag po natin kakalimutan sa ating pagsunod, ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy. Hindi po tayo ang mangungumbinsi, hindi po tayo sa karunungan natin ang siyang magiging Holy Spirit na magko-convict, kundi ang banal na Espiritu Santo. Tinawag tayo ng Diyos para sumunod, pero ang ating paniniwala, God calls people to Himself according to His sovereign will. Saan natin ito makikita? Ang sabi ng Bible, again, biblical tayo, John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit." So this is in reference to those whom God called to believe. You did not choose me. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo ikaw ang pumili sa Diyos, mag-isip-isip ka. Bago mo pa napili ang Diyos, pinili ka na muna ng Diyos. That is the reality at yun ang katotohanan. Dahil kung sa ating mga sarili, in a depraved mind and in the state of sinful slavery, hindi natin mapipili ang Diyos. Ang linaw naman, lagi natin sinasabi in John chapter 3 verse 11, no one seek God. At si Sakeo, hindi naman niya hinahanap ang Diyos. Curious lang siya. Kaya siya nakikiusi at umakyat sa puno ng sikomoro. Pero pagtapat doon ni Jesus, nilinaw ni Jesus na Sakeo, ako ang humahanap sa iyo. Bumaba ka dyan dahil sa bahay mo ako pupunta. So bago pahanapin ni Sakeo ang Panginoon, nauna nang naghahanap ang Diyos. At bago pinili ni Sakeo ang Diyos sa epekto nito na isasauli yung kanyang mga ninakaw, huwag nating kalimutang binigyan na ng Diyos ng biyaya si Sakeo at natanggap na niya ang biyayang ito bago pa siya sumunod sa ating Panginoon. That is the process of discipleship. Take note, gusto ko lang isingit saglit. Minsan ang pagkakaunawa natin sa utos ng Diyos, especially the Ten Commandments, ay binigay ito para maging daan ng kaligtasan ng tao. Hindi. Ang 10 utos ay hindi ibinigay sa lahat ng tao, and I want to make it clear. Ang 10 utos ng Diyos ibinigay ng Diyos sa Mount Sinai, sa bundok ng Sinai.
At ang pinagbigyan nito ay ang piniling bayan ng Diyos. So therefore, the Ten Commandments is not just a set of law or moral code of ethics for the people, for all people, para kung kanila itong susundin ay katulad ng mga batas na nag-umiiral ngayon ay magiging kapakinabangan sa kanila. Ulitin ko, hindi ibinigay ang 10 utos katulad ng mga common law na existing sa bansa. Sa bansa, meron pong iba't ibang klase ng law eh. May traffic law, meron pong criminal law, merong civil law, at kung ano-ano pang klase ng law. Ang 10 utos ng Diyos, hindi natin pwedeng ihanay lang sa listahan ng iba't ibang law of the land. Kasi po itong mga law of the land, bagamat maganda intensyon, maganda po kung ating susundin, may pakinabang kapag ating sununod, most of the time, kahit po pinayagan ng Diyos na isulat ang mga batas na ito ng tao, ito po mga kapatid ay isinulat lang sa papel. Huwag nating kakalimutan that the Ten Commandments are different because it is or it was written on stone. Written by the very hands of God. Ano pong ibig sabihin nun? That speaks of permanency, na ang utos na ito magtatranscend hanggang sa susunod na lahi ng bansang Israel, ng chosen people. And if the church right now is the new Israel, it also transcends to us to be followed. Naintindihan niyo po? Kailangan nating sundin ang mga utos na ito, ang 10 utos na ito, hindi dahil nagnanasa tayong maligtas, kundi dahil tayo'y mga ligtas dahil pinili na tayo ng Diyos. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, nauna ang grace bago ang law. Before the law was given to Moses, God first and foremost saved the nation of Israel in their bondage and slavery from Egypt. Huwag niyo kakalimutan yun. Kaya kung sasabihin natin na ibinigay ang kautusan para tayo maligtas, hindi. Iniligtas na muna tayo bago natin tinanggap ang kautusan. At ibinigay ang kautusan saan? Sa community and family of believers. Dahil ang naisin ng Diyos na nagbigay nito, mamuhay tayo ayon sa kabanalan at katuwiran. Dahil ang Diyos ay holy, we should also be holy. That is the Ten Commandments in a nutshell. That is the introduction kung bakit dapat tayong maging masunurin sa kautusan. Hindi ko po alam kung tinitingnan ninyo ang Ten Commandments that way, kasi merong mga antinomials. Ano po ba yung mga antinomials? Antinomialism, naniniwala ako, hindi na natin dapat sundin yung kautusan. Nasa biyaya na tayo eh. Kaya biyaya na lang, mga hyperfaith ang tawag doon. Yun pong pastor ng Malayang Filipino, yung Arnel Cadilina, isa pong pangunahing tagapagturo yun ng hyperfaith. Ang simbahan po noon, nandun sa amin sa Las Piñas, sa Pilipinas, yung Faith in Jesus. No, hindi naman po ganun ang teaching nung dati, pero ngayon narinig ko po, kakaiba turo ng pastor na yon, hyperfaith yon, antinomialism yon. Na wala nang pakialam sa mga batas because the law or the Old Testament, pinaso na lahat yon. Nung dumating si Kristo, hindi na yon dapat sundin. No? Ano susundin ninyo sa pamumuhay Kristiyano? Ang sabi nila, yun na lang daw mga itinuro ni Kristo. Aminin nyo man o hindi, ang itinuro ng Panginoong Jesucristo ay pagsunod sa kautusan. At siya mismo ang nagsabi, walang tuldok ni kudlit na mawawala sa kautusang ito. And that is what the Lord teaches. Hindi po binaliwala ito ng Panginoon. In fact, kung ipagpipilitan po natin na yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, inabsuelto ni Lord at inabsuelto ni Jesus, baka mali kayo nang nabasa. Hindi po sinabi ni Jesus na huwag batuhin ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. In fact, ang utos niya, sige, batuhin ninyo. Sige. Hindi niya pinagbawalan. Ipinababato niya, pero ang unang babato,
dapat ay yung hindi nagkasala. Look how amazing is the grace of God. God granted grace to the woman. Na po. Pero after natanggapin ng babaeng ito ang biyaya, ano ang sabi niya sa babaeng ito? Tumayo ka, humayo ka, and sin no more. After the grace, God granted the law and ano tawag doon? Yung batas na dapat mamuhay ka na sa kabanalan. So anyway, I don't want to elaborate more on that. Sana po naging malinaw po ito sa bawat isa sa inyo. Pero importante ang pamumuhay sa kabanalan. Kaya nga po yung sinasabi ng Matthew 28:20 na kung saan sabi, turuan nyo silang sumunod sa ipinag-uutos ko. That is a long process of discipleship. Pero Ephesians chapter 4 o chapter 1, 4-5, bibigyan ko lang uli ng emphasis, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So pinili tayo ng Panginoon bago pa likhain ang sanlibutan. On what purpose? To be holy, to be blameless in His sight. Sa pag-ibig, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Kaya dyan pa lang, yung mga hindi naniniwala sa election na ang Diyos ang pumipili ng ililigtas at hindi tayo, bibigyan ko lang kayo ng isang analogy. Kung naniniwala ka na ikaw ang nagpapasya para maligtas at pwede mong pagpasyahang piliin ng Diyos o tanggihan ang Diyos, tatanungin lang kita, ipinapanalangin mo ba ang mga mahal mo sa buhay na maligtas? Ang sagot dyan ng marami, yes. I am a Christian, I chose God, it is me who chosen Him to be my Savior, and I am praying for my loved ones, for my children, for my spouse, or for anybody, my siblings, na makilala din nila ang Panginoon. Ngayon, ang tanong ko ito, kung ikaw naman pala ang nagpasya, kung tatanggapin mo o tatanggihan mo si Jesus, bakit mo ipinapanalangin pa yung mga mahal mo sa buhay na tanggapin din nila si Jesus? Di ba sila naman din na magpapasya katulad mo? Ngayon, kung ipinapanalangin mo, naniniwala ka na ang Diyos ang nagliligtas. Tama ba? Kaya napakagandang itanong ito doon sa mga hindi naniniwala sa doctrine of election. Yung hindi naniniwala na ang Diyos ang pumipili ng kanyang ililigtas. Kung hindi ka naniniwala na ang Diyos ang gumagawa nun at ikay naniniwala na ikaw ang nagpasya dahil sa iyong pananampalatayang galing sa iyo, tigilan mo ng manalangin para sa mahal mo sa buhay. Hintayin mo na lang na magpasya sila kung tatanggapin nila o hindi. Dahil sila naman ang magpapasya. Ba't ka pa magpe-pray na kilusin ng Diyos ang kanilang mga puso at bigyan sila ng pananampalataya kung galing naman pala sa tao yung pananampalataya? Nakuha niyo po ba yung pinupunto ko, mga kapatid? Ang dami pong nagsasalimbayang mga turo At minsan itong mga turong ito hindi nakakapagpalinaw, nakapagpapalabo, na ubod ng labo na parang sabaw ng pusit. Pero ang mga tao, tanggap lang ng tanggap dahil hindi naman nila ito mapag-uunawa. Pero kung ikaw ay naliliwanagan, nagugulumihanan, gusto mong maintindihan, isa lang ibig sabihin, unti-unting binubuksan ng Diyos ang iyong isipan, maghanap ka ng magtuturo sa iyo sa kaliwanagan. Kaya ilang po ginagawa ng Tinig ng Pag-asa, ni ginugulo kayo sa inyong kalagayan dahil sa kaguluhang ito, hahanapin ninyo ang katotohanan. At kapag hinanap nyo na ang katotohanan, isa lang ibig sabihin, ang Diyos ang naglagay sa puso nyo ng paglago sa pananampalataya. Dahil kung nasan ka ngayon, nakampante ka, you will not grow. So this should give us humility and gratitude. We follow Christ because He first called us.
Kaya kung sumusunod ka sa Panginoon, hindi dahil nagdesisyon ka. Anyway, nagdesisyon ka. Pero hindi dahil galing sa iyo yung desisyon na yun. Tandaan po natin, you were guided by God. He called you to follow Him. No po? Tinawag ka, tumugon ka lang sa tawag ng Panginoon. Hindi ka nagpilit. Dahil wala kang kakayahan na ipagpilitan, we don't have the capacity to choose God. You did not choose me, according to Jesus, but I chose you. Why? Because God in the first place from the beginning appointed you that you should go and bear fruit. Yan po lang 2 talatang yan. Sapat na napaniwalaan natin na ang kaligtasan natin ay sa Diyos. Gawa ng Diyos. Hindi po dahil sa atin. The call to discipleship, take note, number 2 is by grace. The call to discipleship is by grace. Discipleship is not a result of human striving. Uulitin, paulit-ulit lang. Makulit si Pastor Ruel. Discipleship, like salvation, is not a result of human striving, but it is a gracious work of God. Katulad po ng sinasabi sa Ephesians chapter 2, ito ang kaligtasan. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one may boast. Verse 10. Ito ngayon yung verse 10. Look at this. Pati yung pagpapatuloy natin at pamumuhay ng matuwid at paggawa ng mabubuting gawa bago palikain ang sanlibutan, gawa na ng Diyos yun. Verse 10, for we are God's handiwork. We, the believers, you and me, hindi lahat ng tao yan, ho. Huwag niyong kakalimutan. Pag binasa kasi natin, inya-apply natin sa lahat ng tao. Pero huwag niyong kakalimutan, ang kausap dito, believer lang. Yung iniligtas ng biyaya. Yung pong binabanggit sa verse 8 na you have been saved through faith by the grace of God. This is not from yourselves. It is the gift of God. At ang kausap na yon, sinabihan ni Pablo, we are God's handiwork. We are created. Nilikha tayo in Christ. Hindi lahat ng tao nilikha for Christ. There are people who will surely land in hell. They have a direct path in hell. Hindi sila pinili ng Diyos papunta sa kaluwalhatian. Sapagkat ang lahat naman ng tao, because of sin, dapat doon papunta lahat. Pero merong itinalaga ang Diyos na pinili na niya bago palikain ang sanlibutan. At itong mga ito ang siguradong mananampalataya kay Jesus, makikilala si Jesus bago sila lagutan ng kanilang mga buhay. Yun ang sigurado. Not by works, so that no one can boast. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do what? To do good works. To be obedient to the commandment. To live a righteous life. Na inihanda na ito ng Diyos in advance para ating gawin. Mahirap bang intindihin yan, mga kapatid? Kaya ang call to discipleship, biyaya din ng Diyos. Dahil inihanda na ito ng Diyos bago pa man likain ang sanlibutan. Ano po ang sabi ng Matthew 4:18-22? When Jesus called Peter, Andrew, James, and John, they were not seeking Him. Jesus sought them. Ano sabi diyan? As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers. Sino nakakita? Jesus saw them. He saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. Anong ginagawa nila? Busy. They were casting a net into the lake, for they were fishermen.
Sa verse 19, ano sabi ng Panginoon? Come, follow me, and I will send you out to fish for people. Verse 20, ano nangyari? At once, they left their nets and followed him. Ito yung irresistible call. Ito yung irresistible call ng Diyos na hindi natin matatanggihan pag ang Kristo ang tumawag. Ito ang ipinagpipilitang gawin ng mga mananampalataya ngayon, kumukumbinsi na kung ano-ano ng klaseng paraan ang ginagawa para kumbinsihin ng tao, pero hindi. Huwag nating kalimutan na ang call to discipleship ay grace. At Diyos ang gagawa nun. Come follow me, Jesus said. And at once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. And immediately they left the boat and their father and followed him. Ano ibig sabihin nito? Reformed theology emphasizes that even our faith and obedience are enabled by God's grace. Ito ang paniniwalang reformado na maging ang pananampalataya na meron tayo at ang ating pagsunod, enabled, given by God. And that is grace. This means we must rely on God daily to sustain us in discipleship. Kaya yung mga naka-engage in discipleship work, tandaan po ninyo, sa Diyos lang tayo aasa. Ako po nangangaral ng Ebanghelyo, nagtuturo dito sa inyo araw-araw. Na po, ipinapahayag ko lang ito. Kung ang kapangyarihan ay galing sa akin, mga kapatid, madidisappoint lang ako. Pero naniniwala po ako, kikilos ang Diyos at ang kanyang biyaya na every time ipapangaral ang kanyang salita, gagawin ng Diyos itong makapangyarihan sa mga taong pinili niyang makaunawa at sa mga taong kanyang pinili para sa kaligtasan. Amen? So the call to discipleship is by grace. Pangatlo, ito ang ayaw ng marami. The call to discipleship is costly. Ang pagsunod kay Kristo ay may kabayaran. While discipleship is by grace, it is not easy or comfortable to be a disciple. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Luke chapter 9, verse 23 to 25. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. Nang tinawag si Peter, si James, si Santiago, si Juan, na anak ni Zebedeo, pagtawag ng Panginoon, iniwan nila ang kanilang mga lambat and they followed Jesus. Si John and James, iniwan maging ang tatay nilang si Zebedeo, ayon doon sa binasa nating talata kanina, and they followed Jesus. Verse 24, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Verse 25, what good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their self? If anyone would come after me, denying oneself is a necessity. Matthew 10, 38, 39, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Following Jesus requires what? It requires self-denial, it requires suffering, and it requires submission to His Lordship. Hindi ito madali. Costly ang discipleship.
Matatawa ka mga kapatid sa mga paraan ng pagdidisipulo sa panahon ngayon, specifically yung mga G12. Matatawa ka kung gaano kabababaw. Padadaanin sa ilang mga mabababaw na lecture, sa ilang mabababaw na mga discipleship class, pagkatapos bibigyan ng certificate, pag-graduatein, mga nakatoga pa at mga naka-gown. Minsan matatawa ka na lang eh. Gagamit pa ng mga, may mga tassel pa. Alam niyo po ba may mga symbol yung mga tassel na yan? May mga symbol yan eh. May mga kulay yan para sa education, sa engineering. Iba-iba yan eh. Pati yung mga toga na isinusuot. Pero nakakatawa itong mga miyembro ng G12. Ano po? May hindi nga yung iba doon, di nakagraduate ng high school eh. Pero pag graduate nila, nakasuot ng toga, may tassel at merong cap, tatanggap ng certificate na sila ay mga disipulo ni Kristo dahil nag-aral ng 6 na lesson. Tapos, ikaw ngayon ay isusugo bilang disipulo at ikaw ay magdidisipulo. Ngayon, ano pag gagawin nun? Eh di parang mga nag-training lang yan sa marketing ng multi-level marketing na meron kang 12, kailangan kumuha ka ng sarili mong 12 at yung 12 mo magkakaroon din ng sariling 12. Yan po ang marketing style ng G12. Hindi po ganyan ang itinuro ni Kristong pagdidisipulo. Dito lang po, pinag-aaralan pa lang natin the call to discipleship. Nakita natin, the call to discipleship ay biyaya ng Diyos. Hindi po ito paramihan ng kinukuha at kinukumbinsi. Dahil sa mga pangako, na kapag kagaya ng mga pangako ni Uriel Balano ng G12, na kapag ikay nakapag-disiplo na ng 144 at pag meron ka ng 144, naku, marami ka ng pera nun, no? Puno na bulsa mo nun, malago na simbahan mo nun, yung level mo nun, pataas na ng pataas. Eh di parang multi-level marketing lang talaga. Sinabi pa ni Uriel Balano na dati akala ko ang level ko pang 1,000 lang. Dati ang upa namin ganito pa lang, hirap na hirap kami. Pero step up, hanggang milyon-milyon na kami ngayon. Can you imagine? Bakit? Dahil sa estratehiya niyang multi-level marketing. Walang question, may pera doon. Kaya nga naiinganyo yung mga pastor eh. Kaya nga naiinganyo yung mga pastor na gayahin itong bulaang guro na ito na si Uriel Balano eh. Dahil may pera doon at itong nakaka-attract sa mga G12 pastor na magdisipulo pa ng mga magdisipulo. Pero mga kapatid, the call to discipleship is costly. Walang pera dito. Following Jesus requires self-denial, suffering, submission to His Lordship. Walang pera dyan. Ang pangako ng Diyos, sapat na katugunan sa inyong pangangailangan. Kaya madali pong makita mga kapatid ang pastor kung nasa tamang hulog eh. Madali pong malaman ang pastor na tagapagturo ng relihiyon kung ito'y sumusunod sa Panginoon o sa sarili niyang pakinabang at bulsa. Tingnan ninyo ang lifestyle. Tingnan ninyo ang sinasakyang kotse. Tingnan ninyo yung belt, yung sinturon. Tingnan ninyo ang sapatos. Tingnan ninyo ang mga damit. Tingnan ninyo itsura. Makikita nyo kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Mga minamahal na mga kapatid, the call to discipleship is costly. And following Jesus requires self-denial, suffering, and submission to His Lordship. The Reformed perspective acknowledges that while discipleship is costly, God provides the grace to persevere. Opo, mahirap ito. Pero ang Diyos, sa kanyang biyaya pa rin, ang siyang magpo-provide. Amen? Now, pang-apat, the call to discipleship is for the glory of God. Bakit tayo nagdi-disciple?
Bakit iniutos ng Diyos na ang mga alagad ay humayo at magdisipulo? Ang bottom line, kaya natin to ginagawa, hindi para magpalaki ng sakop, hindi para magparami ng miyembro, hindi para maging sikat, at hindi para kapag sikat ka na, marami nang magbibigay, may mga endorsement ka na, tatanggap ka ng pera at mapupuno ang bulsa. Hindi po ganon. The call to discipleship is for the glory of God. Period. A core belief rather of the Reformed theology is soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Bannering slogan po ito ng Reformed theology. Kaya madali niyo malaman kung reform o hindi eh. Pag reform kasi, laging hahanapin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung glory ng Diyos. Pero pag hindi reform, laging nakasentro yan sa isang makapangyarihang tao, sa isang leader na maimpluwensya. Sila ang nasusunod, sila ang dapat maitaas at kanila ang glory. Naikwento ko na po sa inyo, yung si Feriol, si Apostol Feriol. Ipinagawa na po ng ribulto. Di po ba? Can you imagine that? Para ano? Para at least, sabi ng mga miyembro, maalala man lang na ang founder ng, yung ano yung tawag doon? Church of Christ, Fourth Watch, yung Fourth Watch. Si Feriol, yung namatay, ipinalit yung kanyang anak. Doon lang po makikita nyo eh, pag namatay yung pastor at ang ipinalit yung kanyang anak, may malaking question na po doon. Hierarchy. Parang gobyerno din ng Pilipinas. Nepotism. Ano po? May mga empire. Well, wala naman ng question kung yung ipinalit ay lingkod talaga ng Diyos. Meron naman pong mga anak na sumusunod sa yapak ng kanilang tatay na pastor. Wala akong question doon. Don't misinterpret me on that. Pero dapat po lagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po sabi ng 1 Corinthians 10:31? So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Lalo na ang pagdidisipulo. Kaya susuriin natin ang ating puso kung bakit tayo nagdi-disciple. Gusto ba nating, kaya po tayo nagdi-disciple, gusto lang po ba nating dumami members natin? Na kapag marami na po ang miyembro natin, pwede na nating ipagyabang, pupunta tayo sa Liwasang Bonifacio o kaya sa Araneta o kaya pupunta tayo sa Luneta, ipaparada ang mga miyembro natin para ipakita sa bansang Pilipinas na makapangyarihan kami kasi nagawa naming mapatraffic yung EDSA. Is that the purpose? Or magpapatayo ng palakihan ng Coliseum? Nabalitaan ko po si Eddie Villanueva nangangalap ng pondo rito sa Canada eh. Pinagpe-pledge yung mga miyembro dahil pinapangarap din ni Eddie Villanueva ng JIL na makapagpatayo ng malaking Coliseum sa Pilipinas. Gagayahin ng Iglesia ni Cristo na nagkaroon ng Philippine Arena. Gagayahin si Kibuloy na nagpatayo ng malaking stadium doon sa Davao. Ewan ko kung saan itatayo ni Eddie Villanueva yung kanya. Mga minamahal na mga kapatid, walang kaibahan at walang pagbabago panahon pa ni Babel, ng Torre ni Babel, ganyan ang mindset ng mga tao na sinasabing naglilingkod sa Diyos. Kunwari gustong umabot sa Diyos at abutin ang kaluwalhatian ng Diyos, pero ang totoo, itataas ang kanilang kaluwalhatian. Ano man ang inyong ginagawa, kumakain man o umiinom, dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Romans 11:36. For from Him and through Him and for Him are all things. Ano sabi diyan? Sa Kanya ang lahat. From Him, through Him, and for Him are all things. Kaya dapat, to Him be the glory forever. Amen. Amen? So mga minamahal na mga kapatid,
Discipleship is not about personal fulfillment, but it's about God's glory. So sa pagkaunawa po ng bagay na ito na ang call to discipleship is for the glory of God, this keep us humble and mission focused, knowing our lives are meant to reflect Christ. Pag dumarating tayo doon sa punto na ikinaakala nating tayo ay indispensable, suriin natin ang ating mga sarili. Kapag dumarating tayo doon sa panahon na ang tingin natin kaya nangyari ang isang bagay dahil sa effort natin, magsuri tayo. Nakakatakot po yun. Tandaan po ninyo, kahit na ang pinakamakapangyarihang hari at ang kauna-unahang hari ng Israel sa isang kisap mata, ibinagsak ng Diyos. Kaya para tayo maging humble sa lahat ng ating ginagawa, mamuhay tayo lagi sa katotohanan ng unang Korinto 10:31 na anuman ang ginagawa, kumakain o umiinom, gawin natin lahat sa kaluwalhatian ng Panginoon, lalo na ang pagdidisciple. You serve people, you share the word of God for the people, to the people, you disciple people with an intention of giving glory to God. Amen? Panlima, marami-rami po ito eh. The call to discipleship is empowered by the Holy Spirit. Ang takot natin na mangaral at mag-disciple ay bunga ng ating pangamba na baka hindi natin magawa at kulangin tayo ng kapangyarihang gawin yon. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, pag tinawag ka ng Diyos sa gawain ito, i-empower ka ng Santong Espiritu. God does not leave us alone in our discipleship. He gives us His Spirit. Tandaan po ninyo, sa Acts chapter 1 verse 4, ito po'y maaaring hindi natin napagtutuunan ng pansin. Sa Acts chapter 1 verse 4, ano po ang sabi diyan? On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Ito po ang isa sa utos na minsan hindi natin pinapahalagahan. Pero wag nating kakalimutan na bago utusan ng Diyos ang kanyang mga disipulo na maging mga saksi, ang unang iniutos sa kanila ng Panginoon, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Ang unang utos ay pumirmi muna kayo rito. Bago nila narinig yung salitang go, ay una nilang narinig yung salitang be still. Bago yung go to move forward and be a witness, inutusan muna silang pumirmi muna kayo sa Jerusalem. Bakit? Hintayin ninyo ang pangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Ano yun? That is the empowerment of the Holy Spirit. Dahil kung wala yon at humayo agad itong mga alagad na ito, gagawin nila ang pangangaral, gagawin nila ang pag-iebanghelyo at ang pagdidisipulo sa paraan ng laman. At ang magiging resulta nito walang kaibahan sa ginagawa ng G12 ngayon. Paraan ng laman, isipan at utak ng mga taong negosyante, ganun nila pinatatakbo ang iglesia na kanilang pinaglilingkuran. But Jesus said, no, you need to wait. Do not leave Jerusalem. At sa verse 8, anong sabi? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So the call to discipleship is empowered by the Holy Spirit. Amen? Philippians 2 verse 13,
For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Para daw magawa natin yung kalooban ng Diyos, sinong kumikilos sa atin? Diyos pa rin. It is God who works in you. Anong ibig sabihin nito? This means discipleship is not just human effort. It is Spirit-empowered transformation. Amen po ba mga kapatid? Isang araw pag-aaralan naman natin yung anointing, no? Kasi yung anointing kakaiba turo niyang mga tao ngayon, no? Yung mga turo ng mga Pentecostal pagdating sa anointing, yan yung pagpatong ng kamay, may mga pangingisay-ngisay na gano'n. Yun daw yung anointed. Ano ba yung anointing? Yung anointed to preach and to do the work of God. Simple lang yun eh. Pag-aaralan po natin yan. Meron na po kasi ako naka-ready para bukas. Anyway, sa susunod na mga araw, ating pag-aaralan. Po. Tandaan po natin, yung discipleship is not human effort. It is a Spirit-empowered transformation. The Holy Spirit convicts, the Holy Spirit strengthens, and the Holy Spirit equips us to follow Christ faithfully. Amen? At panghuli na po ito, pang-anim. The call to discipleship is a call to make disciples. Simple lang na po. The Great Commission is not optional. The Great Commission is the mission of every disciple. Ito yung talatang ating pinaksa. Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And verse 20, ito yung mahabang proseso ng discipleship, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you, always, to the very end of the age. So, discipleship, ano po, a Reformed view sees the church as God's instrument to make disciples, emphasizing sound doctrine, biblical teaching, and faithful evangelism. Yan po ang proseso. Yan ang instrumento ng Diyos sa pagdidisipulo. Malalim na pagbibigay emphasis sa sound doctrine. Kaya kapag ang discipleship ay wala ng doctrine, puro na lang pagpaparami at hindi biblical ang teaching, hindi po yan faithful evangelism. Ang gagawin ng mga yan ay marketing, church marketing, multi-level marketing. Amen? So, discipleship is not just about personal growth. It's about leading others to Christ. Amen? So, bilang conclusion, mga minamahal kong mga kapatid, anong dapat gawin? Responding to the call, the question is, have you truly responded to Jesus' call to discipleship? Do you recognize that your ability to follow Jesus is only because of His grace? Are you willing to count the cost of discipleship and live for God's glory? And will you rely on the Holy Spirit and commit to make disciple? Mga minamahal na mga kapatid, may you and may we embrace this high calling with humility, with dependence on God and boldness in faith, knowing that Christ Himself sustains all of us. Soli Deo Gloria. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless po, mga minamahal kong mga kapatid. Ayan, so I hope